sumamba, umawit at manalangin. Yan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy na pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa mga oras nito, Panginoon. Salamat dahil banal ng presensya, Panginoon, palagi namin kasama. Salamat dahil alam namin, Panginoon, na sa kalagitnaan ka namin sa gabing ito. Salamat sa patuloy na biyaya, mga pagpapala. Salamat din po, Panginoon, dahil lagi yung pag-iingat, paggabay sa amin, Panginoon. Lagi namin nararanasan. Maraming salamat. At karapat-dapat na ikaw, Panginoon, ay aming purihin, pasalamatan, dakilain, Panginoon, at bigyan ng awitin at sayaw sa gabi ito dahil alam namin, Panginoon, na ito'y ang matangong samyok, Panginoon, sa iyo banal na harapan. Kaya narito kami bilang magkakapatid, Panginoon, sama-sama, Panginoon, na ikaw ay maitaas. Ang dakilang pangalan lamang, Panginoon, ang mabigyan natin ng kapurihan sa aming mga buhay dahil sa lahat ng mga ginawa mo, Panginoon. Salamat sa maglago ng aming mga katagumpayan, sa lahat ng aming mga ginawa, mga trabaho na natapos, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay aming kasama. May sitwasyon man o wala, alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami kailanman papapayaan. Maraming salamat sa mga oras nito, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung masubuhan mo sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga kaisipan, sa amin pong puso, Panginoon. Humihingi kami ng kalinisan sa mga oras nito. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin, wala kami kayang itago sa iyo, wala kaming maiulihin, lahat hayag sa iyong paningin. Kaya sa mga oras na ito, salamat, Panginoon, dahil lagi kang nagbibigay ng biyaya ng kapatawaran para sa amin, Panginoon. Alam namin sa gabi ito, Panginoon, ang aming pananalangin ay tunay na makakarating sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Maging sa aming mga pananalangin mamaya, Panginoon, alam po namin ngayon pa lang may dinilig ka na, Panginoon. Ikaw man namin nasa dito, alam namin, Panginoon, na pinagkaloob mo na ang aming mga kalimutan, Panginoon. At sa lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, tunay na itago mo sila sa iyong banal na likuran. At aming ikaw lang, Panginoon, lumakita, Panginoon, sa mga oras nila. Gamitin ko lang naman po sila bilang instrumento, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kanilang mga gagawin, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang lahat ng aming mga paglilingkod ay para sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ibubuhos mo, Panginoon, sa bawat sa amin ng mga biyaya, pagpapala, mga lumalagasa, Panginoon, ng mga biyaya, pagpapala na hindi namin kaya arutin, Panginoon. Lagi mo kami ibaba, Panginoon, habang ikaw ang aming tataas sa mga oras na ito, Panginoon. Sa mga kasama pa po namin na wala pa, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa buhay nila, Panginoon. Malaya kami kung mag-iingat at sasama sila upang sila, Panginoon, ay makasama namin sa mga oras na ito. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito. At alam po namin, Panginoon, kung katagumpayan ay aming pong mararanasan. Ang pag-iingat mo, Panginoon, sa iglesia ito, mag-isa apat na sulong, Panginoon. Na iglesia ito, alam po namin, Panginoon, na pinagtagumpayan mo, Panginoon, ang gawain. At sa bawat isang narito, Panginoon, alisin mo namang gawa, Panginoon, ng kaaway. Dito mo tatagumpay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, nariyan ka. Handang tumulong, handang sumama, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na noon pa nga ikaw na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang Diyos na laging nariyan, palaging sumasama sa amin, Panginoon. Palaging kami pinapakinggan, Panginoon. Maraming salamat sa mga oras na ito. Alam po namin sa gabi ito, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Maging sa kagalingan ng kapagdaman, Panginoon, alam namin na
Kuya, tulingan na tapat ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Then basahin ko po sa kanyang salita sa Awit 34 verse 1 and 3. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y magbunyi na magkakasama ng Kanyang pangalan. Yan sa gabi po na ito, tanging purihin natin ang ating nag-iisang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Taas natin ang Kanyang pangalan sa gabi na ito. Tayo po'y umawit para sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan kay Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya! Purihin siya! Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang kanyang galang, itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan kay Jesus. Halina't purihin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang kay Jesus. Itaas ang kanyang galang, itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang galang, ibigay ang karangalan kay Jesus. Lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalahatian, pagsambayan ay sa'yo. Lahat ay ibibigay, lahat ay ibibigay. Maring aking buhay. Karapat-dapat na awitan, karapat-dapat na halin. Panginoon, isang kalahat ng papuri sa
tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Purihin ka, aming Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon Diyos. Ika'y tapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa kahabagan mo. Nandito kami, Panginoon, nakatayo sa inyong bahay sa bahay. Pinupuri ka, Panginoon Diyos. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon Diyos, sa buhay na meron kami ngayon. Salamat, Panginoon Diyos, na binigyan mo kami ng buhay na ganito, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, na ang puso't isipan namin ay tanging ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang may taas ng iyong pangalan, ng nag-iisang pangalan mo pa lang lamang, Panginoon Diyos, ang siya namin papupurihan, Panginoon. Salamat, salamat sa bawat araw, Panginoon, nakasama ka namin. Nawa, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang siyang makita sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang magtaas, Panginoon. Wala nang iba pa. Salamat, salamat, Panginoon Diyos, sa bawat araw. Purihin ka, Panginoon Diyos, sambahin ka. Ang aming hinawag na ito, Panginoon Diyos, ay karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi kailanman, na iniwan, hindi kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan ng Panginoon Diyos sa lahat ng hamon ng aming mga buhay. Lagi mo kami, Panginoon, binibigyan ng katagumpayan dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, na tumutupad sa kanyang pangako. Salamat, salamat, Panginoon Diyos. Tunay nga na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon, ng buong mundo, ng iyong anilikha, Panginoon Diyos. Karapat-dapat ka lamang, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon Diyos. Tanggapin mo ang lahat ng aming papurihan, ng aming salamat sa gabi na ito, Panginoon. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. To God be all the highest glory. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Yan, handa na po ba tayo sa pagkinig ng kanyang pong mga banal na salita? Yan, naniniwala ko po ba tayo na yung ating Diyos na sinasamba ay Diyos na nagpapala sa bawat kanyang pong mga anak. Amen, di ba? Na pag-bumulay-bulayan nga po natin yung sinasabi po doon sa aklat po ng Filipos chapter 4 verse 19. Yan, palasok na po yung verse po na yan, di ba? God supply for every needs, yung ating Jehovah Jireh. Amen? Ang ating mga Diyos na patuloy na nagbibigay po ng ating po mga biyaya at pagpapala. Yan, samahan po ako, napulatin po yung ating po mga Biblia sa aklat po ng Filipos chapter 4 verse 19. Babasahin po natin yung sinasabi po dyan sa verse 19. At, andyan na po ba kayo? Filipos chapter 4 verse 19. Yan, yung mga nakakita na nga po, tumayo. Yan, basahin po muna, meron pong mga Tagalog. Yan. Sige po, tayo po lahat, sabay-sabay po tayo, mga Tagalog. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan, sa mga English, meron po mga English? Meron. Basahin po natin sa English, ready, go. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yan. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita po na ito na aming pong pagmumulay-bulayan ngayong gabi po na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan at nawa, dalangin po namin na
ikaw po siyang patuloy na sumama sa aming pong kalagitnaan na kung kami po ay nag-aaral ng mga banal na salita. Kung sa inyo po yung aming mga puso, isipan po, Panginoon, itong pang yung mensahe po, Panginoon, ang mga pagpapala ng iyong mga salita, ay patuloy po namin itong panunasan. Gamitin niyo lamang din po ako bilang daluyan ng iyong mga salita at ikaw po siya patuloy na makita sa aking pangalapan. Salamat po, Panginoon, po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakapunan po tayo. Yeah, sabi nga, I but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Yan. Kaya nga po, pinapagandang po ito, God supply every need. Yan. Kasi wala naman po talaga ibang nagbibigay ng ating po mga pangangailangan. Di po ba kung yung ating dakilang Diyos. Yan po ba? Sangayon po ba yun? Sa salita po na yan. Sabi nga po, ang Pilipos 4:19 ay ito po sa mga isang talata sa Biblia na sabihin natin na kapag binabasa mo ito ay talagang nakakaaliw o nakakasabik yung mga talata po na ito, yung pangako po na ito ng ating pong Panginoong Diyos. Na sa talata po na ito, sa verse 19 nga po na ito, na aklat po ng Pilipos na tinitiyak sa ating po na bawat mananampalataya yan sa ating po ng mga anak ng ating pong Panginoon na sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Sabi nga ang Diyos ang lahat ang tumutugon po dito. Amen po ba ron? Kaya nga po ang talata po na ito, hindi po daw po ito isang garantiya para sa isang material na kayamanan o yung mga material na bagay na ating pong natatamo. Hindi. Sabi nga yung isang malalim, ito po isang malalim na katapatan ng Diyos na maglaan para sa kanyang mga anak ayon sa kanilang sa kanyang pinakadakilang plano. Upang lubos nga daw po natin maunawaan yung pangako po na ito, dapat po natin suriin. Yan yung konteksto po ng sinasabi po na ito ng Pilipos 4. Yan ang at kung ano yung mga magiging implikasyon po nito sa ating po mga buhay bilang isang mananampalataya. Amen po ba ron? Yan. Kaya nga po yung una po, yung konteksto po na ito, yung may kaugnay nga po doon sa kahulugan ng sinasabi nga po doon sa aklat po ng Pilipos chapter 4. Ang isang pinapakita po dito, yung the generosity of the Philippians. Yan, yung pagiging generosity o mapagbigay ng o magiging palaging pumaspalad ng mga taga-Pilipos. Yan, sabi nga ngayon sa Pilipos 4, yan, pinupuri po dito ni Apostol Pablo yung mga taga-Pilipos para sa kanilang sakripisyo na binibigay, yung pagbibigay nila o yung pagsuporta nila po dito kay Apostol Pablo. Sa kabila ng kanilang sariling, sabi nga, hindi naman sila ganun kayaman o meron din po silang pangangailangan din po sa kanilang pananalapi. Subalit, andun pa rin po na talagang sinusuportahan po nila yung ng mga taga-Pilipos po na to, yung ministeryo po ni Apostol Pablo sa kanyang pong pagbimisyon. Yan, makikita naman po natin yan, yung sinasabi po dyan sa chapter 4, verse 14 hanggang 16. Sabi po dyan, gayunman, ikinagagala ko na ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Yan. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesia tumutulog sa aking pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, yan, makailang ulit din, pinagdadala ninyo ako ng tulong. Napakaganda po, di ba, ng hangarin o ng pagbubukas palad ng mga taga-Pilipos o yung mga Philippians na talagang simula pa lang si Apostol Pablo ay nangangaral doon po sa lugar po ng Macedonia ay talagang all-out support na po yung mga taga-Pilipos sa pangangailangan po, lalo tigit sa financial na pangangailangan ni Apostol Pablo. Hanggang sa siya nga po daw po ay napunta doon sa lugar po ng Thessalonica. Yan, sabi nga, binanggit po dyan na mga ilang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Di po ba na, napakaganda po nun, di po ba na, kaya naalala ko na mayroong minsan na humingi ng tulong sa atin, di ba, sa ating pong simbahan para po pagpapalaan. Pastor Ambi, naalala ko, po ba na lumisa na lumapit sa atin
na humingi siya ng tulong dahil mag-mission siya doon sa lugar ng Israel, di ba? Kasi mission yun, di ba? Mission o pagpapahayag ng mga aral ng salita ng Diyos, yung ating pastor na si Pastor Campi doon po sa lugar ng Israel. Yan, talagang sumusuporta po, lalo-lalo na po sa mga missionaries na sumusuporta po yung ating pong iglesia ng Great Commandment Christian Church doon po sa mga missionaries na nagpupunta po sa ibang bansa. Kasi siya po ay nagpunta rin po ng Amerika, nung nagpaalam siya sa akin, nagsabi siya sa akin na bagamat meron siyang trabaho doon, pero isasama niya yung kanyang pamilya, yung kanyang buong pamilya. Talagang alam ko nagbigay din tayo ng suporta po doon. Dahil kasi alam naman natin na si Pastor Campi talagang siya po ay isang missionary na nagpupunta nga po sa lugar ng iba't ibang bansa. Kaya nga po, sabi nga ay talagang nandun po yung pagtulong ng mga taga-Pilipos dito po kay Apostol Pablo. Yan, sabi nga, yun po yung makikitaan po natin na yung pagkabukas palad ng mga taga-Pilipos. Yan, ang ikalawa, yung Paul's contentment in Christ. Yan, di ba? Yung kasiyahan o yung pangkontentuhan ni Pablo para po nung siya po ay talagang, sabi nga ay sumunod sa ating pong Panginoong Kristo. Yan, para bang ganito, nakakaranas siya ng mga hirap, ng mga pagsubok sa buhay, kontento na siya doon sa kanya pong mga nararanasan. Bagamat yung mga taga-Pilipos nga po is bukas yung palad para nga po siya itulungan financially sa kanyang pong mission. Magmula pa nga daw po nga doon sa lugar po ng Macedonia hanggang siya po ay napunta doon sa lugar po ng Thessalonica. Kaya nga po, sabi nga ay wala nang parang nakikita ko rito sinasabi ni Apostol Pablo na wala na siyang kailangan pa. Wala na siyang hihilingin pa. Kundi ibinibigay na po sa kanya ng ating Panginoon. Kaya nga po, kontento na po siya sa pagiging isang missionary at nagpapahayag siya ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sa konteksto nga po na yan, sa Filipos chapter 4 verse 11 and 13, mababasa rin po natin dyan na binanggit po ni Apostol Pablo yung kanya po kakayahang makontento sa anumang sitwasyon. Sagana man o nangangailangan dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ng ating pong Panginoong Kristo. Ito po sinasabi po doon sa verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng kasiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghigahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. At sa verse 13, sinasabi po, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan, itong teksto po na ito ay nagpapakita ng pagtitiwala po ni Apostol Pablo sa paglalaan ng Diyos ay hindi batay sa doon po sa makalupang kayamanan kundi sa isang mas malalim na spiritual na katotohanan o yung mga pagpapalang spiritual. Yan po, kaya nga po sabi nga ay talagang lahat naman na dinanas na ni Apostol Pablo, di po ba? Bagamat mayroong sumusuporta sa kanya ng mga taga-Pilipos, yan, siguro mga dumarating yung panahon o yung mga ilang panahon na talagang nakakaranas din siya na hindi siya napapagalhan. Kaya sabi nga ay hindi niya na pinaghahanapan pa ng tulong. Kasi nga naman natutunan niya na siya po ay ang masiyahan, ano man yung kanya pong tinatangkilik. Yan. Sabi nga, ano man yung kanya pong kalagayan, talagang andun po, kontento na po siya doon. Bagamat siya po kuminsan, siguro mga panahon na yan, kuminsan siya po ay nag-iikahos sapagkat naranasan niya rin na siya po ay nanagana. Parang tayo rin po, di po ba, na alam naman natin na lumisan talagang hindi naman talaga tayo yung pinangantimano, mayaman tayo eh. Hindi na nasa natin na kuminsan hindi tayo nakukontento doon sa ating pong kalagayan. Subalit, pinaparanas pa rin ng Panginoon yung kasaganaan sa ating pong mga buhay. Kaya nga po sabi nga ngayon na
ang sekreto kung paano masiyahan anong bagay o yung mga kalagayan po natin sa ating po mga buhay. Kaya naranasan nga rin daw po niya yung siya po ay magutom, maging siya nga din po ay mabusog. Yan, yung managana at maghirap. Kaya nga po, sabi nga ay kapag ikaw po ay na kay Kristo, di po ba? Sabi nga ay dapat makontento po tayo. Amen po ba ron? At talagang dapat alam po natin na ang Diyos na ating pong sinasampalatayanan ay talagang ang Diyos na nagbibigay po ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen po? Yan po yung dalawang puntos po na yan ng konteksto, yung kaugnay na kahulugan ng sinasabi nga po doon sa Philippians chapter 4. Yan, ano po naman po yung paglalahad ng aklat po ng Philippians chapter 4 verse 19. Yan, ang una po, the source of provision. Yung sinasabi po dyan na, my God, yung aking Diyos. Sa Tagalog yan. Sabi nga ay, diba sinabi dyan sa verse, sa English, but my God shall supply all your need. Sa paglalahad po niyan, sabi nga yung lahat ng source o yung lahat ng pinagmumulan ng provision na ating pong mga naranasan, yan talagang ang Diyos lamang po ang nagbigay po niyan sa bawat isa po sa atin. Amen po, sabi ko nga, nung kami po ay mga naglalakbay, papuntang ibang bansa, hindi namin, sabi ko, hindi naman kagustuhan lang namin yon. Hindi, naranasan namin yon dahil kami po ay matapat na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yan, tinatanaw namin yun na yun po ay pagpapala o yun po ay provision na nakamit po namin. Kaya po na kami po ay nakakapaglakbay doon po sa ibang bansa. Yan, at sa mga biyaya dahil sa pagsunod po namin sa pagbibigay at talagang yun po ay isang source na pinagmumulan nga din po namin ay walang iba kundi ang ating pong Diyos o yung ating pong Panginoon. Yan, nagsimula po si Apostol Pablo sa isang personal na deklarasyon. Sinasabi niya po na Diyos ko. Yan, yung my God o aking Diyos. Sinasalamin nito yung isang matalik, sabi nga isang personal na relasyon ni Pablo sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, pati yung Diyos na naging tapat kay Pablo noon ay magiging tapat din sa mga taga-Pilipos. O ba? Yung nararanasan, yung pagiging tapat ni Pablo at yung pagiging tapat din po ng mga taga-Pilipos na sumusuporta sa misyon ni Apostol Pablo. Ito po ay yung lahat ng pinagmumulan ng lahat ng provision na kanila pong natatamong. Di po ba? Kung maging sa atin, di po ba? Yung lahat ng ating pong mga ginagawang pagpapagal, yung lahat ng ating pong mga ginagawang pagsuporta sa ating pong simbahan, sa mga gawain ng simbahan, at sinusuklian ng Diyos. Naniniwala po ba kayo ron? O binibigyan po tayo ng Diyos ng provision para po tayo po ay paglakbay o sabihin makaranas tayo ng kaginhawaan o makaranas tayo ng kapayapaan, di po ba? Yun po, tanawin po natin na isang provision na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi nga ay naniniwala po ba kayo na kayo roon na yung mga nararanasan po natin, yung mga nakakanta natin ay nagmumula sa ating Diyos o sa inyong Diyos na sinasampalatayanan? Amen, di po ba? Kaya sabi nga ay nakikita mo ba ang Diyos bilang iyong Diyos? Ang pangakong ito ay para sa mga na kay Kristo o sa mga mananampalataya na mayroon pong personal na kaugnayan po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po pagtitiwala o pananampalataya sa provision ng Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya sa kanyang katangian at sa kanyang pong dakilang kapangyarihan. Yan po. Yung pangalawa po, the scope of provision. Sinasabi po doon, shall supply all your needs. Yan, nasa loob po ng provision na ito ay ibinibigay yung lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen po? Kaya nga po yung salitang kailangan, ito po yung susi. Yan, nangangako ang Diyos na ibibigay ng Diyos ang kailangan po natin, hindi kung ano yung gusto po natin. Kaya nga po, nababatid, sabi nga, nalalaman ng Diyos yung ating po mga iniisip. Talagang
kung ito ay kanya pong kalooban, ito po ay kanya pong ipagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Sabi nga ay kung ano yung kailangan natin, yung mga lahat ng mga pangangailangan natin. At sinabi naman po yan dahil sa ating pong talata na nabasa. Sabi nga ay kung hindi yung kalooban po ng ating pong Panginoon, hindi po yung ating pong yung mga gusto lamang po natin. Kaya nga po, ang pangangailangan ay maaaring sa physical, iba ba? Yung ano po ba yung kailangan natin sa physical? Kinakailangan po natin ng pagkain, di ba? Para po tayo ay lumakas. Kailangan din po natin ng tirahan o yung mga tahanan, mga bahay, di ba? Yan po yung sinasabing physical na aspeto ng ating pong buhay. Sa emotion, kaya kailangan po, kailangan meron kang kapayapaan. Di po ba? Meron kang ginhawa na nararanasan. Sa kabila ng mga pagsubok, kuminsan, di po ba, na ating po mga nararanasan, kuminsan tayo po ay nalulungkot. Yan, kapag tayo po ay kay Kristo, yan, sa emotional na ating pong pangangailangan, dapat meron po tayong palagi na kaginawaan o meron po tayong kapahingahan, meron po tayong kapayapaan na mararanasan sa ating pong mga buhay. At sa spiritual naman po, yan, sabi nga ay kinakailangan natin na makamit po natin yung mga biyaya na nagmumulat sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? At lalo tingin, kapag tayo po ay may pangangailangan sa spiritual, na ano po makikita po sa atin yung ugali po natin na tayo po ay mapagpatawad. Amen po ba ron? Yan, kasi nga, sa spiritual na aspeto po ng ating buhay, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, dapat po tayo po ay nagpapatawad. Kaya nga po, ang paglalaan daw po ng Diyos ay sapat at tiyak sa mga pangangailangan ng bawat mananampalataya. Amen po ba ron? Yan. Yung paglalaan daw po ng Diyos, kinakailangan ay sapat at tiyak. Yan. Meron po isang ilustrasyon, sabi nga po ito, kung paano ang isang mabuting magulang ay nagbibigay ng kung ano ang kailangan ng kanilang pong anak. Yan, hindi palaging kung ano ang kanilang hinihiling. Gayun din ang Diyos na nagbibigay ng ayon sa kung ano ang pinakamabuti at makabubuti po para po sa atin. Pero kung anumang sitwasyon na mayroon tayo po ngayon, kung meron ka ngayon, pinili po natin yon. Sabi nga ay hindi yan binigay ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga, dahil ang Diyos po natin, yung scope of provision po natin, siya po yung nagbibigay ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Sabi nga, nagtitiwala ka ba sa Diyos na tutugunan ang iyong mga pangangailangan? Yan, sabi nga ay, o nagtitiwala ka sa Diyos na tutugon siya sa iyong kagustuhan lamang. Yan, kilalanin na mas alam ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan kaysa yun sa sarili po natin. Di ba? Kasi nga, ang Diyos, sabi, ipaman din natin hinihiling, alam na niya kung ano yung ating pong mga kahilingan. Kaya nga po, mas pag-aralan po natin o mas kilalanin po natin kung ano yung ating pong mga yung kalooban ng ating pong Panginoon. At yung pangatlo po na mensahe po dyan, the measure of provision. Ano po yung sinasabi? Doon sa verse natin pong mga nabasa, according to His riches and glory. Yun po isang sukat o panukat ng ating provision ayon sa kanyang pong kayamanan sa kadwalatian. Sabi nga, hindi daw po binibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan mula sa kayamanan, kundi ayon sa kanyang kayamanan. Po ba? Yan, sabi nga dyan, di po ba na talagang napakayaman po ng ating po Panginoong Diyos. Ang mahulugan daw po ito na ang kanyang provision ay sagana, yan, hindi mauubos, at ganap na nakaayon sa kanyang kaluwalhatiang kalikasan. Kaya nga po, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos ay walang limitasyon dahil siya ang manlilikha at tagapagtawid ng lahat ng bagay. Kaya makikita naman din po natin yan doon po sa Awit chapter 50 verse 10 hanggang 12. Yan. Para po sa ating pong application, sabi nga, kapag naharap tayo sa kakulangan o kawalan ng katiyakan, maaari tayong magpahinga sa katotohanan na ang mga mapagkukunan ng Diyos ay hindi kailanman
mauubusan o hindi kailanman ito po ay hindi mauubos. At sabi nga, di po ba, sa ating po nabasa, talagang napakayaman po ng ating Panginoon. Kaya nga po yung kanya pong panustos ay hindi limitado ng ating pong mga kalagayan o limitasyon po ng tao. Yan, ang pang-apat, the channel of provision by Christ. Diba? Yun po yung channel ng provision po na ito. Yung daluyan ng mga provision na ating pong naranasan walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Kristo. Amen po ba? Yan, lahat po ng pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan nga po ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, nagkakaroon tayo ng access sa provision ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po si Jesus, ang tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Makita po natin siya sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5. At yung ang lahat ng spiritual na pagpapala ay dumarating sa pamamagitan niya ng ating pong Panginoong Jesus. Yan, makikita naman din po natin siya dito sa Efeso chapter 1 verse 3. Yan, kaya nga po sa isang application, yan, sabi po rito, hinahanap mo ba ang paglalaan ng Diyos ng hiwalay kay Kristo? Yan, ang tunay na provision, lalo na ang spiritual na provision, ay matatagpuan natin walang iba kundi sa ating pong Panginoong Kristo. Yan, magalak tayo na yung pinakadakilang provision ng Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan nga po ng ating pong Panginoong Kristo. Isang pangangailangan na higit na mas malaki kaysa anumang material na mga bagay, anong mga kakulangan po natin na ating pong naranasan. Yan. At yung pangatlo po, yan, practical application. Yan. Cultivate a heart of gratitude. Yan. Sabi nga tulad daw nga po ng mga taga-Pilipos, yan, maging sila po ay naging bukas palad at nagtiwala sa Diyos na tutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan habang sila po ay nag-i-invest sa kanya pong kaharian. Yan, di po ba na i-cultivate po natin o linangin po natin yung ating pong puso na meron po tayong dapat na pusong laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Ano naman po yung ating pong mga naranasan, sabi nga ay ipagpasalamat po natin, masama man yan, o hindi man maganda yan, malalampasan po natin yon. Amen? Sabi nga ay talagang claim natin na lahat ng mga pagsubok na hindi maganda na ating pong naranasan, is talagang malalampasan po natin yun. Dahil po tayo ay mga anak ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? May nililipat kapag po tayo ay marunong, lagi po natin nililinang ang ating pong puso sa pagpapasalamat. Sabi nga, nililipat ang pagpapasalamat ang ating pagtuon mula sa kung ano ang kulang at kung ano ang ibinibigay ng ating pong Diyos. Yan, kaya nga po, sabi nga ay, nandun po na talagang yung ating pong patuloy na pagpapasalamat po sa ating pong Panginoon o yung lagi po natin matutunan na anumang sitwasyon ng buhay ay talagang matutunan tayo ng magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa po, trust God in times of need. Yan, magtiwala daw po tayo sa Diyos sa panahon nga po ng ating pong mga pangangailangan. Yan, kailangan kong pumasa sa exam. So, anong gagawin mo? Di po ba? Bukod sa mag-aaral ka, mag-review ka, dapat unahin mo yung lumapit sa ating pong Panginoon. Amen po? Sabihin mo sa sa simbahan o sa kapatiran na ipag-pray ka na ikaw ay mag-board exam. Yan, di ba? Hindi lang ikaw yung nanalangin, hindi yung buong simbahan ay nanalangin para sa iyong pangangailangan. At ano nga po na magtiwala po tayo sa ating pong Panginoong Diyos sa panahon nga po ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Manalangin na may pananampalataya, kaya nga po batid na ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin at naglalaan ng kanyang perpektong oras at paraan. Yan, di po ba? Sabi nga ay lagi pong nasa
tamang panahon ang pagtugon po ng ating po Panginoong Diyos. Amen po, bagaman sabi nga, huwag po tayo panginawa na hindi man sinasagot yung ating po mga panalangin sa ngayon. Yan, sabi nga, magtiwala po tayo na sa perfect time ng ating pong Panginoon, ito po ay pagkakaloob po sa atin ng mas maganda pa. Di po ba? Nang higit pa doon sa ating pong itinalangin. Kaya nga po, yun po yung pangalawa, magtiwala sa Diyos sa panahon nga po ng ating pong mga pangangailangan. At yung pangatlo po, seek first the kingdom of God. Yan, hanapin mo daw po muna o sa list po natin yung kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, mababasa po natin yan. Di po ba doon sa Matthew chapter 6 verse 23. Ito po ay nagpapaalala sa atin na unahin ang kaharian at ang katwiran ng ating pong Panginoong Diyos na nagtitiwala na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay idaragdag po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Huwag mo munang isipin na mukhang wala kami isasahin bukas dahil naisahin ko na itong Las Vegas ito. Las Vegas na kami kagabi. Yung mga kinabukasan, wala na akong isasahin. Ibig sabihin, anong gagawin mo? Ay may gawain ng prayer meeting, di ba? May gawain o araw ng linggo, meron tayong pananambahan. Yan, unahin po muna natin na yung ating pong Panginoon at yung lahat ng sabi nga, di ba? Lahat ng ating pong mga pangangailangan ay ganyan po mga idaragdag. Gawin sentro daw po natin ang ating pong buhay, ang ating pong Panginoon sa Kristo at hayaan po siyang dumaloy at hayaan po natin na dumaloy yung kanya pong mga provision sa bawat lugar o sa bawat aspeto ng ating pong mga buhay. Amen po ba ron? Kaya nga po, sabi nga talagang unahin po natin na saliksikin ang kaharian ng ating pong Panginoon Diyos. At sa ating pong pagtatapos, sabi nga, ang Pilipos chapter 4 verse 19 ay isang pangpangyarihang pangako ng paglalaan ng Diyos na nakaugat sa kanyang kayamanan at iniligtas sa pamamagitan ni Kristo. Gayon pa man, sabi nga, ang pangako ito ay hindi isang panyaya sa katamaran o kasakiman, kundi isang tawag sa pagtitiwala, kasiyahan at pagbubukas palad. Yan nga po, hindi naman sinasabi na, mayaman naman ang Diyos ko dahil pagkakaroon niya, kahit hindi na ako trabaho, kahit hindi na ako matindi ng mga gawain, dahil mayaman naman ang Diyos ko. Di ba? Dahil sabi nga, kinakailangan din po natin, o hindi po tayo, hinihikayat po nito na tayo po ay maging tamad o wala na lang po tayong gagawin. Kundi, sabi nga ay, kinakailangan po dito yung ating pong pagtitiwala, meron po tayong kasiyahan sa lahat ng mga pagpapala na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi po natin siya inaabuso. Yan, nagagamit po natin siya ng tama. At higit sa lahat nga po, sabi nga yung mga yung sa atin po pagkabukas palad. Yan nga po, tandaan po natin, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating po mga provision na naranasan. Amen po ba ron? Siya po yung nagbibigay ng ayon sa ating po mga pangangailangan, hindi yung ating po mga kagustuhan. At yung pangatlo po, ang kanyang kayamanan sa kaluwalhatian, ito po ay walang limitasyon. Lahat ng provision ay dumarating sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan niya po ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga po, habang tayo po ay lumalakad sa pananampalataya at pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Kristo, yan makatitiyak po tayo na tayo po ay tutugunan o tutugunin po ng Diyos yung bawat ating pong mga pangangailangan sa kanyang pong perfectong paraan at sa kanyang pong perfectong panahon. Amen po? Yan, kaya nga po, patuloy lang po tayo na magbasa, magsaliksik ang kanyang mga banal na salita at yung mga pangako ng ating pong Panginoon, yan po ay patuloy po natin itong marunanasan. Amen po ba nun? Yan, purihin po yung Panginoon sa kanyang pong mga salita na ito na ating pong napagulay-gulayan. So po tayo po yan manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe ngayong gabi po na ito. Alam po namin na ito po ay isang nakaaliw po Panginoon ang pangapangako niyo po sa inyong mga anak bilang isang mananampalataya po Panginoon na kami po ay hindi niyo po pagkukulangin. Alam po namin po Panginoon na
ikaw po ay mayaman sa lahat ng bagay. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga pangako po na ito. At nawa, maranasan po namin ang inyong provision po, Panginoon, na kayo po ay inyo rin pagpapalain. Maging bukas palang lamang po kami po, Panginoon, sa pagtulong sa aming pong kapwa, lalo tingin po, Panginoon, sa mga misyonero na patuloy po ginagamit sa iba't ibang lugar ng bansa. Salamat po, Panginoon. At ikaw po sa patuloy na sumawa po sa aming pong panalangin, pagpapanalangin po, Panginoon, at dalangin po namin na lahat ng aming pong dululog sa inyo ngayong gabi po na ito ay hindi po mawawala ng pagpuluhan. Salamat po. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong mensahe. Tunay nga na napakayaman po ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Yan. So na po i-share dito ang sinasabi ko sa Mateo chapter 7, verses 7 to 11. Ayan. Humingi, umanap at kumatok. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat umahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Amen po. Ayan. Tunay nga na lagi pong ipinararanas ng ating Panginoon yung Kanyang mayamang biyaya para sa atin. Ang nais lamang niya, yan, humanap tayo, kumatok, at humingi. Sabi nga po, wala ka pa namang hinihingi, paano kanyang bibigyan? So ayan, sa gabi pong ito, kuha po tayo ng ating mga kapartner. And kapag tapos na po tayo sa ating sharing sa ating kapartner, yung mga message ko po na mga magpipray ay gawa na lang po tayo ng circle mamaya. Tapos magkapit-kapit tayo ng kamay at doon tayo mag-pray po. Pagkatapos po ng sa panalangin po ng ating mga kapartner. Sige po, guidance po tayo. Ayan, anayahan ko po yung tumayo lahat. Gawa po tayo ng bilog. And sa mga mag-pray po, yan, gamit din po tayo ng mic. Yan, sige, pray po tayo. Okay, simulan po natin ipanalangin yung ating pong bansang Pilipinas. Lahat naman po siguro tayo ay aware sa mga nangyayari po sa ating bansa. Yan, maging hanggang sa ngayon, yung pagkakalakip sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ay nagiging way na nagkakadivision yung mga Duterte at mga Marcos. Yan, pero naniniwala po tayo na ang ating Panginoon ay is a God of order, kaya maging yung ibang mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, yan ay mga nagrarally, yan particularly sa Qatar, iba is mga nakardiyo doon.
So nawa ay hindi po maging yung dakas ay hindi siya nagiging daan para sa kaayusan. So yan po, at yan, sa nalalapit na eleksyon, ang patuloy din po natin ipanalangin ang mga umahabol o tumatakbo sa mga posisyon. Sige tayo po lahat ay manalangin. Diyos ang magbanal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Panginoon, na nilalapit po namin sa iyo ang mga namumuno sa aming bansa. Salamat, Panginoon, na alam po namin na ikaw ang naghalal po sa kanila. Kaya magmula po sa aming Pangulo Ferdinand Marcos hanggang sa mga elected officials ng aming barangay, patuloy pagkakawalan niyo po ang bawat isa ng karunungan na nagmumula sa iyo sa kanilang pamamahala sa aming bayan Pilipinas. Dalangin din po namin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan sa kanilang paglilingkod, at patuloy, Lord, na ang lahat ng sangay ng aming gobyerno, ang executive, legislative, at judiciary, Panginoon, ay patuloy na maging maayos sa kanilang pamumuno. Patuloy, Panginoon, ang mga bawat gabinete, Panginoon, ng aming Pangulong Marcos, ay patuloy na magkaisa upang maitaguyod, Panginoon, ang mabuting pamamahala sa aming bansang Pilipinas. Sa maliit o malaking desisyon na kanila po ginagawa, patuloy na kanila ang ikaw ay kanila nga po, kayo ay kanila nga po sangguniin. At gamitin niyo po, Panginoon, yung mga kapagigan ng mga Kristiyanong nakalulong, Panginoon, sa posisyon na mag-share, Panginoon, sa mga nasa higher positions, Panginoon, upang ikaw man din ay makilala nila bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas. Alam po namin, Panginoon, kung sa aming sarili lamang kakayahan ay hindi po namin magagawa na sila po ay makakilala, ay makagawa, Panginoon, ng mga mabubuting bagay. Subalit, kung sila ay konektado sa iyo, Panginoon, yung magkakaroon po ng kapanatagan, maayos na pamamahala ang mga nalulungkulan sa aming bansang Pilipinas. Ganyan din po, Lord, patuloy na nilalapit din po namin sa iyo ang aming pong ekonomiya. Patuloy na po na rin yung nga po kami. Pagkalooban niyo po ang karunungan, ang mga economist, Panginoon, ng aming bansa upang magtulong-tulong, Panginoon, na patatagin o paluguin, paundarin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Ganyan din po, Panginoon, sa mga sakuna, sa mga typhoons, Panginoon, sa maging sa lindol. Lord, spare niyo po ang aming bansang Pilipinas. Patuloy, Panginoon, na aming pag-iingat, panguna, at aming nga po maranasan. Dahil patuloy, Panginoon, maging sa init na aming nararamdaman, patuloy nga po, Diyos, na health, mga health officials, Panginoon, ay makapagbigay tulong sa mga tao na nakakaranas po ng sobrang init. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po na gamitin niyo po ang bawat isa, hindi lamang po ang mga nanunungkulan, maging ang bawat Pilipino, Panginoon, na magkaroon po kami ng pakialam para po sa aming bansang Pilipinas, lalo higit kami, Panginoon, ng mga mananampalataya, patuloy na tayuan po namin yung aming pagpapanalangin sa kanila, yung aming pakikipag-cooperate, Panginoon, sa lahat ng gagawin upang patuloy na aming bansang Pilipinas ay umangat sa kabuhayan. Purihin ka, Panginoon, magbalahati ka. Ito po ang aming panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin naman din po natin ngayon yung bansang Israel. Gaya po ng naranasan po namin, mga narinig po namin yung nakaraang linggo doon sa pagkaangay sa Israel. Doon po na tayo ipinahayag po ng ambassador ng Israel dito po sa Pilipinas, yung mga nangyari nung sila po ay ginulo ng mga Hamas, mga nakalapit lugar din po nila para po doon marami po mga nangyari na hindi po maganda at patuloy na idalangin po natin yung mga ambassador din po na ito na siya po ay patuloy na makakilala sa ating po Panginoon, gamitin yung mga tayo po ng mga Pilipino na sa kanya po nakapaligid po sa kanya, nagamitin po ito para po maipahatid niya yung pananampalatayang
Kristiyano dito po sa bansa ng Israel. Gagamitin po ito, mag-instrumento po ito, yung ambassador po na ito na nandito po sa bansang Pilipinas na siya po ay patuloy na makakilala sa ating Panginoon. So po tayo po rin patuloy na dumulog sa ating pong pananalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa mga napakinggan po namin, ang nakaraang po Panginoon sa pagpapatuloy po sa bansang Israel. Lord, alam po namin na yung mga nagaganap po Panginoon na hindi maganda po Panginoon sa bansa po nito. Lord, dalangin po namin na patuloy po siya magsamahan, ingatan po Panginoon, kapayapaan po Panginoon, ay patuloy ang maranasan po Panginoon sa bansang Israel. Pag mga panahon po ito po Panginoon, pagkakat sila po ay tigil putukan po Panginoon, nawa po Panginoon, patuloy na po ito, at maranasan po nila yung katiwasayan, kapayapaan po Panginoon sa bansang Israel. Ito po sa patuloy na lumamit din po sa ambassador po Panginoon ng Israel, ito po nangyari po sa amin sa bansang Pilipinas. Gamitin mo rin po Panginoon yung mga inyong mga anak, yung mga Kristiyano, mga pastors po Panginoon na nasa kanyang po paligid po Panginoon, yung mapahaginan po siya ang inyong buwing balita po Panginoon, patuloy na makakilala po Panginoon ng Panginoon sa aming pagpapagkas ng mga pagbuhay. At magbahagi din niya rin po ito po Panginoon sa kanyang po mga kababayan po sa lugar po ng Israel. Lord, kami po patuloy na sumasakot at nagpapasalamat po Panginoon na gagamitin niyo po kami, Panginoon, ng mga Pilipino po Panginoon, na yung mga anak, maging yung mga body of Christ po Panginoon, na amin po sa amin po bansang Pilipinas, upang yung mga Israelita po Panginoon, mga Hudyo po Panginoon, ay patuloy na manalig po Panginoon sa inyong kadakilaan. Kaya naman po Panginoon, dalangin po namin ng mga pagpapala sa bansang Israel ay patuloy po nila itong maranasan. Lalo tigit po Panginoon yung katahimikan po Panginoon sa bansang Israel. At kapayapaan po Panginoon ay patuloy po nila itong maranasan. Gatigin niyo rin po Panginoon yung kanilang po presidente, yung kanilang po minister po Panginoon si Benjamin Netanyahu po Panginoon upang siya po ay patuloy makakilala po Panginoon at magbalikan niya po Panginoon yung ginawa niyo po pagliligtas at pagpili po Panginoon sa bansang Israel. Upang siya patuloy na kanila po sa palatayanan, maniwalaan po Panginoon, at alam po namin na ikaw po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat po Panginoon. Salamat po Panginoon. Ang din po namin ang patuloy na pagsama niyo po at pagpapala sa bansang Israel. Po kami sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, sama-sama naman po natin idulog sa panalangin. Lima po na ating po nararanasan sa mga oras na ito, panahon po na ito na grabe yung pagtindi ng init, yan yung pagtaas po ng heat index. So, sama-sama po natin idulog sa panalangin. Pinupuri ka namin ng Diyos at sinasambala po namin at kayo makapangyarihan. Ikaw ang patuloy na umahawak sa aming po panahon, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng langit at lupa, Panginoong Diyos, kayo din ang bawat amin pong nararanasang klima, Lord. Alam po namin na ikaw ang may kakayahan na magpabago nito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung isa man kami sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago, Panginoon, kung bakit tumitindi yung init dahil sa polusyon. Patawarin mo, Panginoon, sa mga tao na kung saan nagkakaroon ng mga illegal natin, Panginoon, puputol ng mga puno upang mas tumindi pa yung init. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na ang pagkalooban mo ng karunungan, yung bawat mga ahensya, Lord God, na tumutulong sa mga ganitong programa, Panginoong Diyos. Tinatas po namin yung aming pong mga kababayan na kung saan kinakailangan pa rin nilang magtrabaho, lumabas, Panginoon, sa mga workers, Lord. Patuloy na protektahan mo sila, Panginoon, sa mga oras na sila nagtatrabaho, Lord. Lukuban niyo sila, Panginoon, ng lilim upang maranasan nila, Panginoon, ang hindi matinding init, Panginoon. Patuloy na bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan, proteksyon sa anumang sakit, Panginoon, dala ng init, Panginoon, maging sa may mga karamdaman, Lord. Patuloy na ingatan mo sila, Panginoon, sa mga
upang maiwasan yung heat stroke, Lord God, sa mga matatanda, sa mga bata, Lord. Ingatan mo yung bawat isa, Panginoon, sa matinding init na ito, Panginoong Diyos. Alam po namin, Lord, na ikaw yung may kakayahan na magpabago ng aming pong sitwasyon. Salamat, Lord, sa hangin. Salamat, Lord, sa liwang hangin, Panginoon, na meron pa din dito sa Bataan, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, yung bawat isa na patuloy na maging katiwala mo, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming po, sa lahat ng mga binibigay mo po sa aming pagpapala. Salamat po, Panginoon, patuloy na at pinagkakatiwala po namin yung aming mga kalusugan. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon, na salhi ng tindi ng init na ito, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin. Tinataas ang lahat ng ito in Jesus' name. Ayan, sama-sama pa rin po natin ipanalangin ang GCC family, tapos sa ating pong pastor, at maging po sa lahat ng mga leaders po ng ating iglesia, maging po sa mga OFW. Sama-sama po tayo manalangin. Pakilala ng Diyos, patuloy po kami, po rin nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon, ng Great Commandment Church, Lord. Nakikita mo po ang bawat pamilya po namin, ano man po yung mga kinakaharap na mga sitwasyon, mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Patuloy na po na dalangin po namin na patatagin mo po ang aming bawat pamilya, na kami po ay maging matagumpay, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay sa bawat araw, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming katatagan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya naman, Lord, sa bawat pamilya na mayroon kami, Panginoon, lagi niyo po kami tulungan, Panginoon. At ganoon din po, Lord, sa bawat mga pamilya, sa bawat mga nagtatrabaho, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman, patuloy na maayos na kalusugan, ang ipagkaloob niyo po sa bawat pamilya po namin. Lalo na po, Panginoon, sa panahon na ito na sobrang init, Panginoon, yung mga nagtatrabaho sa mainit, Panginoon, Lord, paglabas pa ng Panginoon ng kanilang mga tahanan, nandun na po, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa buhay ng bawat isa, ang pagbigay niyo po, Panginoon, kalakasan ng kanilang pisikal na katawan upang sumabak, Panginoon, sa mga trabaho po nila. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya na mayroon kami, Panginoon. Lagi niyo po ilayo sa anong uri ng karamdaman ang bawat isa, Panginoon, lalo po sa mga estudyante namin, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng init sa school. Lord, dalangin po namin na lagi niyo po silang bigyan ng kalakasan sa kanilang pisikal na katawan. Ganun din po sa mga bata, Panginoon, ilayo niyo po sila sa anumang uri ng karamdaman. Sa ito namin, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat pamilya na mayroon po kami. Salamat, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming pastor. Patuloy na po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbibigay lagi sa kanya ng karunungan, sa bawat salita, Panginoon, na kanyang inahanda upang ibahagi sa amin, Lord. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, higit, Panginoon, na karunungan, ang kanyang mararanasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, upang, Panginoon, ang mga salita mo ay magbigay ito sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa bawat buhay po namin, kalakasan espiritual, Panginoon, na naroon, Panginoon, ang aming puso na laging matanggap ang iyong mga salita. Dumaloy po ito sa kanyang buhay. Patuloy na po na pag-ingatan mo po siya sa bawat araw ng kanyang buhay, ano man po yung kanyang ginagawa. Lagi po, Panginoon, ang pag-iingat mo ay kanya po mananasan. Pagpalain niyo po siya kasama po ng kanyang buong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, ng iyong iglesia. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanila po mga ginagampanan, Panginoon, bilang isang pamumuno, Panginoon, sa bawat ministry ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na bigisin niyo po sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa bawat ministry na kanila pong ginagampanan. Nakita mo po ito, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay, kung paano, Panginoon, pinamumunuan po nila ang iyong iglesia, Panginoon. Patuloy nga po na pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Salamat.
Salamat po, Panginoon, sa bawat leaders ng aming iglesia. At ganun din po, Panginoon, na naman po yung kaharapin po nila sa paglilingkod po nila sa inyo. Nandun, Panginoon, nabigyan niyo po sila ng puso, matatag, matagumpay, Panginoon, na pamunuan ng iglesia nito. Kaya patuloy, Panginoon, na ang kalakit nito, Panginoon, sa pamumuno po nila, Panginoon, bilang isang leader, ay patuloy ka po na ibuhos niyo po sa kanila ang higit na mga pagpapala, na higit pa po, Panginoon, sa kanila po mga inaasahan. Salamat, Panginoon, maging sa mga OFWs, Panginoon, sa mga kapatid po namin, sa mga pamilya na nasa ibang bansa. Dalangin po namin sa kanilang mga buhay, na pag-ingatan niyo po sila habang, Panginoon, naroon po sila sa ibang bansa. Maging pagpapala din po, Panginoon, ang kanilang mga buhay sa mga taong nakakasalamuha po nila bawat araw. Bigyan niyo po sila ng higit na karunungan sa kanilang mga trabaho. May mga kanya-kanya po silang mga trabaho sa ibang bansa, Lord. Ang karunungan, Panginoon, ay kanila pong maranasan. Maging sa mga kanila pong mga kanya-kanya mga anak, Panginoon, patuloy nga po na dalangin po namin. Lagi niyo po silang ingatan, bigyan ng maayos na kalusugan, at Panginoon, kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, sa aming mga bawat dinulog po sa iyo, Panginoon. Salamat dahil alam po namin ang lahat ng ito ay may katugunan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ito namin binabalik ang pinakamataas na papulit pa sa salamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Aking tutulog ang lahat ng mga pastor na ginagamit sa iglesia mo, sa buhay ni Pastor Dan, sa buhay ni Pastor Odell, sa buhay ni Pastor Erwin, sa iba pang mga pastor, pagka may mga anniversary dyan, patuloy na gilog natin yung kanilang mga buhay. Aming Diyos na makapagyapihan sa lahat, patuloy na sa mga namin, sa Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, sa inyong DCAS station talaga. Wala itong commercial, pero sa kabutihan mo, Lord, nagpapatuloy ito sa loob ng 73 years, Panginoon, na naging tapat ka sa estasyon ito. Pinagpapasalamat din po namin, Panginoon, na na-raise na po yung kinakailangan para sa bagong transmitter na ikakabit, Panginoon. Ito po ay upang mapalakas pa ang signal ng 702 DCAS and mapalad po ang iglesia nito dahil ito po ay kabahagi po ng
dahil madaling araw pa lamang po, Panginoon, punong-puno na ng kamunungan ng kanilang pinararating po sa katauhan sa mga Kristiyano lalo ng Panginoon. Ito po ay para sa ikatatatag na rin po namin na dahil sa estasyon ito marami ka pong nababagong buhay, maraming natututunan ng bawat nakikinig and all over the world, Panginoon, ay naririnig po ang istasyon ito. Kaya walang dahilan, Panginoon, para hindi kami lumago spiritually dahil sa sa lahat ng mga na-schedule from 4:35 a.m. hanggang at 12 midnight, Lord. Busog na busog po, Panginoon, sa mga pagkain spiritual ang mga nakikinig, Panginoon. Kaya muli salamat, Panginoon, dahil na-release na po yung 25M na kinakailangan po para, Lord, sa kinakailangan bagong transmitter. Hindi man sa taong ito ay mapapalitan na po, Panginoon. Kaya kinagagalak po ng aming mga puso, ng aming mga tenga, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan dahil ikaw ang kumilos, Panginoon. Na kung iisipin, napakahirap ito, Panginoon, dahil napakalaking halaga. Pero sa iyo, Lord, walang malaki, walang maliit. Dahil kapag ikaw ang kumilos, Lord, mangyayari po lahat ng aming dinadala sa iyo, Panginoon. Purihin ka, patuloy na mas maranasan pa namin ang inyong pagkilos sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig, Panginoon, sa estasyon ng 702 DCAS. Salamat po maging sa aming i-offering sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang mga kamay na magsisipagbigay at patuloy na maranasan po namin ang mga bigay at pagpapala sa mga darating pang araw at sa mga malilikom sa gabing ito. Patuloy na mas maging kagamit-gamit po ito sa inyong bahay sambahan. Salamat po sa naging aming pananalanginan at sa lahat po ng aming narinig na pananalangin. Alam po namin nakarating na po ito sa inyong kapitan. Pagpapala po, purihin ka, O Diyos, sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ang lahat na tayo po ay makiisa sa ating pong lunch fellowship. Yan, mayroon pong sorpresa si Pastor na dapat niyong abangan na mangyayari sa araw po ng linggo. Sige po, tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nga po, Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po nito sa aming pong sama-sama pong panalanginan, sa aming pong sama-sama pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong presensya na patuloy po namin naranasan na kami po ay nagkakatipon sa lugar po na ito. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, nadalangin po namin na lahat ang aming po dinulog sa inyo, sa aming po mga prayer requests, sa aming po mga personal na prayer requests po, Panginoon, ay patuloy na ito po ay magkakaroon po, Panginoon, ng katulunan po, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng bukas na puso, isipan po, Panginoon, upang kami po ay makiisa sa ating gawain po, Panginoon, sa tuwing araw po ng Miyerkules. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po, Panginoon, ay tinahuli po ng ligtas sa tahanan po na ito, sa aming pong bahay-sambahan, Lord. Dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, mamaya po, Panginoon, ay patuloy na pagsama, pag-iingat din po, ay patuloy po namin itong maranasan. Kaya dako niyo po kami sa aming pong mga tahanan ng ligtas at dadalhin po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila pong mga puso. Salamat po, Panginoon, maging sa aming pong pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito at patuloy, Lord, na pakalinisin po ito at silbing kalakasan po ito ng aming pong mga physical na pangangatawan. Salamat po, Panginoon. Ang po namin ang patuloy na tagumpay ng nalalamig oras po, Panginoon, ng araw po na ito. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa ay mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman.
Amen. God bless po sa mga